Ayan po, susubukan po natin na paliparin yung ating drone dito po sa lugar na ito kung saan wala pong balakid. Kung ilang metro po yung aabutin. So simulan po natin Nasa normal mode po tayo. May 75% na battery pa po tayo. At meron po tayong full signal ng remote control. Yung ating satellite is 32, napakalakas po. Yung ating pong altitude is 120 meters at yung ating distance ay umaabot na po sa 235 meters. So ayan po mga kapatid, mga kagala, na binabaybay po natin yung way papunta ng Isla de Tintinan, no? Na kung saan dito po sa Tintinan na ito ay marami din pong mga naninirahan at ito po ay may tuturing ng isang barangay at kasalukuyang ang barangay sa mga sandaling ito. So ayan po, diretso po tayo. Titignan po natin kung hanggang saan aabot yung ating drone. So meron po tayong 650 meters distance. At the same time, yung ating altitude is 120 meters pa rin sa maximum height na dapat na paliparin ng isang drone. So tapos ito po, meron po tayong 71% na battery at nabawasan po ng isang signal at bumabalik din po, nagpo-full signal ang ating remote control at ang ating drone. So dire-diretso lamang po tayo. So makikita po ninyo napakaganda po ng isla ng Tintinan, no? Dadaanan po natin yan ngayon. So mababa po ang tubig dito po sa Bisaya, ang tawag po nila dito ay hunas. So yan ang iniintay nila sapagkat napakaganda po ng paligid at kitang-kita mo po marami ka pong makukuha ng mga laman dagat na sadya namang napapakinabangan ng mga naninirahan dito. At nagagamit po nila na pang-ulam. Yan. Andito na po tayo sa kalagitnaan ng Barangay Tintinan, sa isla ng Tintinan. At binabaybay na po natin ang nag-iisang burol doon sa islang ito. Patungo na po tayo doon sa likod na bahagi ng isla na kung saan ay makikita natin meron na rin palang mga kabahayan. So ayan, napakaganda po ng beach nila rito. Nasa 1,670 meters na po ang ating distance at bumababa, tumataas ang ating remote control signal. O kung mapapansin ninyo, bumababa ito sa 2 bars, 3 bars, bumabalik sa full bars. So on and off po yung ating signals, weak at lumalakas din po, no? Ayan po, mapapansin po ninyo. So nalagpasan na po natin yung Isla de Tintinan. So dire-diretso po tayo, no? Kung mapapansin po ninyo do sa kaliwang bahagi na yon, sa kanang bahagi na yon, ay natatanaw po yung Mabini. Bahagi po ito ng Mabini. So kung tawagin po nila dito ay Popog Cliff at malapit po ito doon sa Baybayon. So nasa 2,350 meters na po ang ating distance. Ang ating pong remote signals ay ganun pa rin po. Bumababa, tumataas, bumababa, tumataas. Meron na po tayong 63% na battery. So, ayan, makikita ninyo mga kagala, marami kasi nagsasabi na maigsi lang ang mararating ng drone na ito sapagkat ang remote na gamit ng natin ngayon ay yung mga walang antena, yung katulad po nito, no? Ayan, yung RC1 po, ayan. Tapos po, kung makikita po ninyo, ayan, nagti-3 bar na po yung ating remote. So, nasa 2,870 meters na po ang ating layo.
Nasa maximum height po tayo ng 120 meters. So, hindi pa rin po masyadong naapektuhan ng signal. So, ayan, dire-diretso po tayo. Dire-diretso po tayo. Dire-diretso po tayo. Dire-diretso po tayo. Nasa 3 kilometers na po tayo. So, sa 3 kilometers lang po yung ating sinet para hindi na po tayo mahirapan. So, sinet ko po para sa safety features po ng ating drone. Ginawa ko lamang po ito na 3 kilometers. So, ayan na po, nag-return to home na po tayo. Kung makikita po ninyo yung kagandahan po ng Barangay Tintinan, ng Isla de Tintinan. At matatanaw din nyo po yung isang lugar na iyon. Ito po yung ating pinanggalingan, yung Barangay Kuya. Na dito po sa maliit na lugar na ito ay tunay nga na napakaganda ng paligid at kaaya-aya. So, pabalik na po yung ating drone. Meron pa po tayong 57% na, o 56%. Kung ating titingnan, meron pa po tayong 8 minutes and 11 seconds para mag-force landing ito. Meron pa tayong 10 minutes and 34 seconds hanggang yung ating battery ay ma-deplete. So, yung signal ng remote control at ng aircraft ay nakikita natin, no? Nagbabago. 3 bar, full bar, 3 bar, full bar, ganyan po ang nangyayari. So, pabalik na po tayo at napakaganda po ng paligid, mga minamahal kong mga kagala, no? So, tinesting po natin yung ating drone para po sa event po bukas na sinisigurado po natin na accurate at talaga naman na maayos yung paglipad ng ating drone, no? So, hindi na tayo mahihirapan bukas. So, malaking epekto talaga yung impact kahapon ng sound systems, no? Saka bukod sa kulob yung lugar ay talagang pati nga yung mga ilaw namamatay kapag dumadagundong yung bass ng sound system. So nakalibrate naman po natin yung drone kaninang umaga at ngayon tinesting nga natin ang isang malayong biyahe. So ngayon ay nasa 1,700 meters na po tayo, 1 kilometro at 700 metro ang layo mula dito sa ating pinagkakatayuan. So, ayan po, kung mapapansin po ninyo mga kagala, napakaganda talaga. So, kung mapapansin ninyo, hindi pa natin natatanaw yung aircraft. Kasi meron pa tayong halos 1.5 kilometro. So, yung ating remote control, kung ating titingnan yung ating remote control, moderately ang signal ng ating remote control. Meron pa po tayong 46% sa ating battery life. Para mag-auto return siya, meron siyang 7 minutes and 04 seconds para mag-force landing. Meron pa siyang 9 minutes and 29 seconds para ang kanyang battery ay ma-deplete. So, very safe po. So, nakaabot po tayo ng 3 kilometers, no? So, bala ko sana na palagpasin pa, pero sinet ko po ng 3 kilometers lang for the safety ng ating drone. Kasi marami pong umaasa sa atin bukas na kung saan ay makakapagpalipad tayo at ma-features natin yung Zumba Marathon na isang activities doon sa kapistahan ng Barangay San Vicente dito sa Ubay, Bohol. Mga minamahal kong mga kagala, natanaw na natin ang seawall ng Barangay Kuya na may distansyang 630 meters. So, humigit sa kalahating kilometro yung layo nito mula dito sa ating pinagkakatayuan. Meron pa rin siyang taas na 120 meters. Kung mapapansin niyo, napakaganda po talaga ng Barangay Kuya. No, ayan. Iikot po natin yung drone para makita nyo po yung buong paligid.
Ayan po. Halos natatanaw na po natin yung Barangay Wagdan at doon po sa bandang dulo yung Barangay Kagting, no? Ayan po. Ayan, ibababa natin yung ating camera para makita po kung saan po tayo lalapag. Mapapansin po natin ang dagat ay talagang hunas na hunas. Ang magagawa lang po natin ito, up and down ang camera, left and right po yung aircraft. So, naabot na po natin yung home point ng ating aircraft. So, automatic po ito, magla-landing po ito ng kusa. So, titingnan po natin kung accurate yung kanyang landing, ano? So, nandun na po siya sa tuktok. Bababa na po siya. Ayan po, binaba po natin yung ating camera para makita po natin kung saan siya talaga lalanding. So, ayan. Lalayo natin yung camera para makita po ninyo. Ayan na po, kitang-kita na po yung ating aircraft, no? Pababa na po siya. Kusa na po siyang bababa. Titingnan po natin kung doon po siya talaga bababa sa kanyang home point. So, for the security, so kita natin, sakto-sakto po siyang lumapag. Saktong-sakto po siya na hindi malayo kung saan po siya unang lumipad. So, hanggang sa muli mga kagala, maraming salamat sa inyong panonood, pagtangkilik at pagsuporta sa Kagala TV.